Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito. Pagkatapos pumito, ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o maltapuan ng mga rescuer. Ang 3 tunog ng pito ay pagsasabi na, I need help. Siguraduhin ituro ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simpleng kaalaman para sa ating kaligtasan. Ang paalala nito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Halos 200,000 na ang nadengge. Mahigit 1,000 na ang patay. Sa'yo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima. Maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting naidudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap na ang 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga sa iyo kapatid. Isang pinagpalang araw po sa lahat ng ating mga ka-HNP na nakatutok ngayon sa ating panibagong umaga ng pagbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon
At syempre kasama dyan ang sama-sama nating pananalangin. Welcome pong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino, na bumabati po sa inyo ng kapayapaan mula po sa ating Panginoong Jesus. Kapayapaan kasi kung minsan ay medyo mabigat pa ang pakiramdam mo. O kaya ay marami ka nang iniisip agad bago pa man mag-almusal. Bago ka sumabak sa mga iba't ibang gagawin mo at haharapin mong mga hamon sa araw na ito, nako, sabi ko nga palagi ay magandang huminga muna tayo ng malalim at paalala rin po sa ating lahat, ano man ang dumaan nung nakalipas na gabi o sa buong magdamag, may katotohanan na hawak-hawak mo ngayon. Yan yung nagising ka pa rin ngayong umaga. At yan ay patunay na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. At dahil nga dito, lagi nating tatandaan o tinatandaan, mga ka-HNP, sabay-sabay tayo. Every gising is a blessing. Ngayong umaga, nasa day 18 tayo ng ating journey dito sa ating serye. Tututukan naman natin ngayon ang paksang A Clean Heart in a Dirty World. Isang malinis na puso ang ating didesisyonan o pipiliin natin sa bawat araw ngayon ng ating buhay. Sa mundong ito na napakarumi at talagang hindi maiwasang tayo sa bawat araw ay humarap sa iba't ibang tukso. Tayo po ay nagnanais na hindi mabahira ng anumang karumihan o kasalanan ang ating mga puso. At paano nga po ba natin gagawin yan? Ang ating batayang talata ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, Talatang 9, Awit 119 verse 9. Pakinggan po natin. Paano mapapanatili ng isang batang lalaki na malinis ang kanyang pamumuhay? Sa pamamagitan ng pagsubaybay dito ayon sa iyong salita. Sa English is Standard Version, sabi po ng Psalm 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Mga ka-HNP, para mas maintindihan nga po natin ang lalim ng talatang ito, bagaman simple lang naman din ang sinasabi, pero mahalagang maintindihan natin paano po ba isinulat itong Psalm 119. Well, ito yung pinakamahabang chapter sa buong Bible at ito ay isang tinatawag na acrostic psalm sa wikang Hebrew. Ibig sabihin, bawat grupo po ng mga talata ay nagsisimula sa sunod-sunod na titik o letra ng alpabetong Hebreo. So, kaya siya acrostic psalm. Ang verse 9 na binasa po natin ay nasa section ng Beth o titik B o letrang B sa Hebrew. Isinulat po ito sa panahon kung kailan ang bansang Israel, lalo na po yung mga young people nila, ay napapalibutan po noon ng napakaraming impluensya ng ibang kultura, mga pagano, at mundong malayo sa Diyos. Iyan po yung
matinding hamon sa kanila noong panahong ito. At tila ba itinatanong ng salmista sa puntong ito, sa gitna ng napakaraming gulo, baluktot na kultura o sistema at tukso sa paligid, no? Ang tanong ng salmista, paano pa nga ba makapananatiling malinis at matuwid ang isang tao? Well, ang sagot na ibinigay libo-libong taon na ang nakararaan ay lalong mahalaga pa rin para sa atin ngayon. No? Kasi hindi naman naiiba ang panahon natin. No? Ganun pa rin naman, napakarami pa rin masasamang impluensya. Araw-araw makakabalita ka ng mga masasamang balita, baluktot na pamamaraan ng pamamahala at kung ano-ano pang mga na-encounter mo sa personal mong buhay, sa trabaho, well, sa mga kapaligiran natin o sa pamilya man natin. No? Mga ka-HNP, tanungin po natin yung ating sarili. Paano nga ba natin mapapanatiling malinis ang ating pamumuhay sa mundong napakaraming tukso? Well, sa ating panahon ngayon, isang click mo lang, di ba, sa social media, napakarami ng pwedeng umagaw ng ating atensyon at marumihan ang ating puso, ang ating isip, di po ba? Sa trabaho, sa negosyo, o kahit nga po sa pakikipagkapwa lang natin, napakadaling maakit na sumabay na lang tayo doon sa agos na sinasabi nila, no? Sasabihin sa'yo, gawin mo na yan. Lahat naman gumagawa niyan eh. Yan ang sinasabi ng mundo sa atin. Tayo naman napapaisip din, ano nga bang dapat gawin? Pero pansinin niyo po ang sagot ng Salmo. Ang susi sa malinis na buhay ay hindi lang sa pamamagitan ng sariling disiplina o willpower na tinatawag nila. No? Para bang, kaya mo yan, desisyonan mo na lang. Hindi. Sabi po dito, sa pamamagitan ng pagsubaybay dito ayon sa iyong salita. Sa English, ang sinabi po sa atin, by living according to your word. No? Salita ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng lakas mo o disiplina mong ginagawa. Bagaman may mga nagtatangka naman, pero hindi tumatagal. Ang salita kasi ng Diyos ay parang maikukumpara natin sa mirror at filter. No? Mirror kasi ipinapakita nito sa atin kung may dumi na sa ating puso na kailangang linisin. Mapapansin niyo po yan pag nagbabasa kayo, parang nakaharap kayo sa salamin. Kasi nakikita niyo ang iyong pagkakamali, pagkukulang o ano man yung itinutuwid sa iyo ng Diyos. No? Sa mga ginagawa mo o iniisip mo o sinasabi mo man. Filter, ito ay sumasala kasi bago pa man pumasok sa utak at puso natin ang mga maling kaisipan at prinsipyo ng mundo, itinutuwid na tayo ng salita ng Diyos. Well, hindi po ibig sabihin na kapag mananampalataya tayo ng Panginoon ay mawawalan ka ng tukso. Hindi po yun ang ibig sabihin ng ating pinag-iisipan o pinagbubulay-bulayan natin ngayon. Ang tanong po kasi dito ay, sino o ano ang nagdidesisyon para sa buhay mo? Ang tukso ba o ang salita ng Diyos? Well, ang kalinisan ng puso ay isang paulit-ulit na desisyon araw-araw na magpasakop sa salita ng Ama. No, kasi araw-araw po tayo na nakakaengkwentro ng mga iba't ibang uri ng tukso para ilayo tayo sa Diyos, di po ba? Kaya mahalaga yung talagang tuloy-tuloy na paglilinis ng ating mga puso. Magdidesisyon tayo na araw-araw tayo magpapasakop sa sinasabi ng salita ng Diyos. Alala ko tuloy yung kwento ng isang batang lalaki na lumaki siyang kasama yung kanyang lolo sa isang bukid. Araw-araw, nakikita ng bata ang lolo niya na nagbabasa ng lumang Biblia habang umiinom ng kape. Isang araw, sinabi ng bata, "Lolo, sinusubukan ko rin pong basahin ang Biblia tulad ninyo. Pero hindi ko po masyadong maintindihan o naiintindihan.
At pagkasara ko po ng libro, nakakalimutan ko rin agad ang nabasa ko. Ano po ang silbi ng pagbabasa ng Biblia kung ganun naman ang nangyayari sa akin? Well, tahimik na ngumiti ang lolo. Kinuha niya ang isang maruming basket, no? Lumang basket o bamboo basket na ginagamit po sa paghahatid ng uling. No? So, marumi siya kasi uling nga ang dinadala. Sabi ng lolo, sige, sige nga apo, kunin mo itong basket, pumunta ka sa ilog at mag-igib ka na ng tubig para sa akin. Nagtaka siyempre yung bata, no? Pero sumunod naman, no? Pumunta siya sa ilog, sinalok ang tubig gamit ang basket at tumakbo siya pabalik. Siyempre mabilis. Pero bago siya makarating sa lolo niya, tumulo na ang lahat ng tubig sa mga butas ng basket. Natural, no? Talaga namang tutulo yun. Basket ba naman? Hindi naman yun timba na pwede mong paglagyan ng tubig. Wala ngang natitira. So, pinaulit-ulit ito ng lolo. Sabi ng lolo, bilis-bilisan mo ang takbo para may madala kang tubig. Well, 3 beses sumubok ang bata pero palaging tuyo ang basket pagdating sa bahay. Hinihingal na sinabi ng bata, Lolo, imposibleng mag-igib ng tubig gamit ang basket. May mga butas po eh. Well, ngumiti ang lolo at sinabi, Apo, tingnan mo ang basket. Tiningnan ng bata ang basket. At doon niya na-realize ang basket na dating itim, marumi at puno ng alikabok ng uling, ngayon ay malinis na mula sa loob hanggang sa labas. Sabi ng lolo, ganyan din ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Apo, baka pakiramdam mo ay hindi mo naiipon o natatandaan ang lahat. Pero habang binabasa mo ito at pinahihintulutang dumaloy sa buhay mo, unti-unti nitong nililinis ang puso at isipan mo. Napakagandang paalala, di po ba mga ka-HNP? Baka kasi pakiramdam mo ngayong umaga, napakarami mo ng pagkakamali sa buhay. Pakiramdam mo ay nadumihan ang puso mo ng galit, ng sama ng loob, o kaya ng mga maling gawa o maling mga desisyon na ginawa natin sa buhay. Kung minsan ganun yung nagiging pakiramdam natin pag tayo lumalapit sa Diyos. Well, huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Kaya nga sabi ko nga kanina, every gising is a blessing dahil laging may pagkakataon na binibigay ang Diyos sa atin. Kaya ito yung aking hamon sa inyo sa umagang ito. Number 1, buksan mo ang Biblia. No? Buhay ka pa eh. Ano man yung mga pagkakamali mong nagawa, hindi pa tapos ang Diyos. So pwede mong simulan ulit ngayon. Buksan mo ang Biblia, maglaan ka ng kahit 10 hanggang 15 minuto ngayong araw para magbasa ng salita ng Diyos. Well, huwag lang basta-basahin. Ano? Hayaan mong linisin naman nito ang iyong kaisipan. Ibig sabihin, pag bulay-bulayan, pag isip-isipan, pag nilay-nilayan natin, no, habang binabasa natin ang mga salita ng Panginoon, huwag yung parang dire-diretso ka lang, no, na parang hindi mo na binibigyan ng halaga yung binabasa mo. No? So, ganun po yung pagbabasa. Pangalawa na pwede natin gawin po ay maglinis ng puso. Ibig sabihin yan ay isuko mo sa Panginoon ang mga bagay na alam mong hindi nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Kasi sa tuwing magbabasa nga tayo ng salita ng Diyos, sabi ko nga parang mirror at filter, no, salita ng Panginoon. Ipinapakita nito yung mga bagay na ginagawa mo ngayon sa buhay mo na hindi ka aya-aya sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran. At syempre, humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu. Siya po lamang ang ibinibigay ng Diyos sa atin na nagbibigay lakas sa atin. Sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya. Yan ay kung nagawa na nating pagsisihan ng ating mga kasalanan at nanampalataya po tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus na pagbabayad sala o kabayaran ng ating mga kasalanan doon sa krus nung siya nag-alay ng kanyang buhay.
At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa puntong iyon ay ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ang kanyang banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin sa bawat panahon ng ating buhay. Pero meron tayong dapat gawin. Number 1, buksan natin ang Biblia. Pangalawa, magpalinis tayo ng ating puso sa Panginoon. Tandaan niyo po, ang kalinisan ng puso ay hindi po nangyayari sa isang pikit lang ng mata. Ito ay araw-araw na pagpili o pagdesisyon na lumakad kasama si Jesus. Ito pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
Tayo po ay muling sama-samang dumulog sa ating Panginoon sa panalangin. Halina tayo'y lumapit sa ating Diyos. Dakilang Diyos at mapagpala naming Ama sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa paalala ng iyong salita sa awit 119, versikulo 9, na sa pamamagitan lamang ng iyong salita, mapapanatiling malinis ang aming puso at pamumuhay sa araw-araw ay iyan po ang aming itinadalangin. Kaya patawarin mo po kami sa mga pagkakataong natutokso nga kaming sumabay sa agos ng mundong ito. Linisin niyo po yung aming puso, isipan at mga motibo. Bigyan mo kami ng pagnanais na araw-araw po na magbabad sa iyong salita. Ngayong umaga rin po, aming itinataas sa iyo ang buong pamilya ng FEBC. Ama, patuloy niyo pong ingatan at pagpalain niyo ang bawat staff, technicians, broadcasters namin, mga partners, at mga naglilingkod nga po sa likod ng mikropono. Kasama na rin yung aming mga broadcast equipment. Bigyan niyo po sila ng lakas ng katawan, karunungan at patuloy na passion para maipangaral po ang ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo at digital media hanggang marinig po ng lahat ang mensahe ng mabuting balita kay Kristo. Gayon din po ay itinataas naman din namin sa iyo ang aming mga partners, donors sa aming mga hipilan, ang kanilang mga puso na bukas sa pagbibigay at pagsuporta sa gawain pong ito. Panginoon, kayo po ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, kanilang mga trabaho at ang kanilang mga negosyo. Nawa po ay patuloy na maging tahanan ng pag-asa. Panalangin din po ang aming programang ito sa bawat isang nakikinig na mga ka-HNP po namin. Panalangin po namin na patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Si Irene Mahal, pabalik po ng Hong Kong. Ingatan mo ang kanyang biyahe. Saldea family, salamat po sa pagpapala mo kay Avino family, maging kay sa Ordiales family, Panginoon, sa Cunanan family, itinataas ko rin po sa iyo ang kanilang mga buhay, si Ding Saldea, Nana Doyet Saldea, si Mamang Zosimo, Nana Cristina, Nana Luisa. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, katagpuin niyo po sila, si Kuya Omeng Adriano, si Lynn, Matthew, Rodman, Ricardo, Teresa, si Cesar, Angelita Solis, Carmelita, sama si Ading, si Flor. Dalangin ko kanilang mga buhay, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat po sa pangangalaga mo rin sa buhay ni Ate Leonie Lopez. Pagpalain mo siya ngayong umaga, si Pideng Magundayaw, si Nanay Vicenta Tolentino, kasama na rin ang Del Oro family. Si Zion, dalangin kong pagpalain mo siya ng wisdom, knowledge, understanding sa kanyang pag-aaral. Mabuhay siyang may takot sa iyo at laging makita niya ang pagdidisiplina nais mo sa kanyang buhay. Ilayo niyo po siya sa mga masasamang impluensya. Dalangin din namin si Apolinario Batad sa kanyang kaarawan ngayon, 79 years old. Lord, salamat po sa buhay. Pagpalain niyo po siya at patuloy mo siyang bigyan ng lakas at kagalingan sa kanyang karamdaman. Dalangin din po namin ang pagpapala mo sa buhay ni Arthur Reyes Buendia. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nangangalaga sa kanyang kalagayan. Salamat po sa patuloy na pagpapalang dumadaloy sa buhay ng bawat isa. Kay Pastora Cristina Sige, salamat, Lord, na ikaw ang Diyos na nagpapalakas at patuloy mo siyang gamitin sa iyong gawain. At maging kay Kuya Ador Malapitan. Salamat, Panginoon, na ikaw ang patuloy na nagiging kasama niya. Pinagpapala mo siya ng lakas na galing sa iyo. Maging si Juliet Timogan, itinataas ko sa iyo ang kanyang buhay. At sa lahat ng aming mga tagapakinig sa iba't ibang mga kahilingang hindi ko man nabanggit, pero
Alam kong nakikita mo ito, Panginoon. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa anumang pangangailangang dinadala po namin sa paanan mo ngayon. At ang lahat po ng ito ay aming itinataas at idinadalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.